Dito naman ang men and women in uniform, tahimik sila siguro, sabi ni Bahar, tiba-tiba sa allowance galing kay Marcos. Yung mga nakadikit sa kanya, definitely. Okay? Mga nakadikit sa kanya, yung mga nauutusan ni Lisang mangidnap and everything. Speaking of mga police officers, kayo, mga palangga, kayo mga brusko, recently, di ba, Benito ni Bangag Jr., yung pinaghirapan ni Senator Bato, ito na ngayon, Senator Bato, okay? Benito niya yung Senate Bill 2249 at yung House Bill 8327 or yung PNP Organizational Reform Act. Okay? So, ito daw, ayon sa interview ni pagpapaliwanag, actually, ni Senator Bato, ayan, shout out naman sa Senator Bato. Nakita mo na, Senator Bato, yung pinaghirapan mo at ng mga sinasabi mo na nag-draft nito, na coming din, mula din ito sa, galing daw din ito sa liaison officer ng Malacanang, PNP, yung mga concerned, yung mga stakeholders nitong batas na ito. Okay? Tapos sinasabi ni Bato, ginagawa lang niya yung trabaho niya bilang isang mababatas dahil ito yung nilalapit sa kanya, ito yung sentimiento ng mga kapulisan. Okay? Tapos Benito ni Kuting, hindi niya pinirmahan itong batas na ito kung saan maglalayon ayon sa bill, hindi ko nabasa yung buong bill, nag-base lang tayo dun sa statement ni Senator Bato, na ito ay makakatulong sa mga mga bagong police o sa lahat ng mga police, whether bago or old, di ba? At ito ay, yun nga, pabor ito sa kanilang pagsiservisyo o para lalo mapaigting ang kanilang serbisyo at madagdagan ang sweldo nitong mga PNPA daw na newly graduate. Kumbaga, yung pagpasok pa lang sa PNP, dapat ang ile-level daw yung sweldo sa PMA, mga PMA year. Kasi based dun sa statement na so hindi pala ngayon pantay ang natatanggap ng mga sundalo doon sa PNP. Let's just talk about general, okay? Paano natin balangkasin itong pinag-uusapan nila. So, hindi pinasa ni Marcos Jr. So, ang question dito, ilang milyon ang nilamon ng mga tiwaling kongresista at mga senador dito sa pagbabalangkas ng mga batas-batas, ng bill-bill na ito, na hindi naman pinirmahan ni Bangag Jr. Ano yung reason? Alam mo, Senator Bato, kung anong dahilan nito? Kahit gaano kaganda ang bill na ipapasa mo na dinraft ninyo, in fairness doon sa naniniwala naman ako na may mga matitinupang mga taong nagsusulong dito sa mga ganitong klaseng batas para sa kapakanan ng ating mga pulis. Kung ako ang tatanungin ninyo, ay dapat nga talagang palakasin natin ang mga kapulisan natin at parang hindi na sila mangikil at hindi na sila mag-extort ng pera. Kasi kung sila ay sagana sa sweldo, benepisyo, pati sa kanilang mga subsidy, hindi sila gagawa ng mga bagay-bagay na, na ikakapahamak nila o ikapapahamak ng mga mamamayan. Look at this. Ito na lang. Senator Bato, okay? Ako hindi galit sa'yo. Buisit lang ako kapag parang kumakampi ka sa mga bangag. Okay? Naniniwala naman ako sa intention mo, pero ayoko lang ng duwag na bato. Okay? Ito na ang hudyat sa'yo. The reason why Benito ito ni Bangag Jr. dahil ikaw ang author nito and you are connected or associated sa Pangulong Duterte. Kaya kami nanggigigil nung time ng PIDEA leaks, Senator Bato, sa'yo dahil parang nahinaan kami dahil ayaw mong ipatawag si Lisa Marcos na binanggit na siya ay mastermind at kasabwat si Comar. Yan lang kami galit sa'yo. Kung bakit hindi mo ginagawa, hindi mo ginagampanan ang iyong pagiging chair person, mga palangga, dyan sa Committee on Public Order and Dangerous Drug, na ipatupad mo ang iyong trabaho, gawin mo, na dapat wala kang sinisino kung si Lisa Tanas ay sangkot. Malinaw pa sa sikat ng araw na pinangalanan sa video na ipinresent ni Agent ng Bayan Morales na binanggit ni Picoy na si Lisa at itong si Kumar, James Kumar, ay magkasabwat na nagkumbinsi o kukumbinsihin si Morales para manghingi ng magbigay ng
what do you call it, bribe money para hindi na magsalita sa PIDEA leaks through Picoy o Romy Enriquez. Yun kami, Senator Bato. Ngayon nakita mo na bakit binito ito. Ako naniniwala naman ako na ang mga batas na katulad nito ay para sa kapakanan ng mga kapulisan. Kung ako ang masusunod, bibigyan ko, kung ako lang ang may power, bibigyan ko ng pinakamataas na sweldo yung mga pulis at mga sundalo at napakagandang benepisyo. Lahat ng mga anak nila, bibigyan ko ng scholarship. Hindi na magnanakaw yan, hindi na mag-aano yan. Hindi na mga extort yan. Meron na unti-unti siguro, pero kung ang ating mga palanggang mga pulis ay mismong hirap na hirap, yan ang tinatawag na kapit sa patalim. Hindi ko sinasabi na, oh sige, mangikil kayo o mang-extort kayo, mang-hold up kayo. Pero kapag, di ba, remember nung Pangulong Duterte, dinoble niya ang mga sahod. Okay? Sabi ni Razor, nagpakulay ka. At effect lang yan palangga. Oo. Effect lang yan. Ayan. So anyway, going back. So, kung si Pangulong Duterte, di ba, naging productive ang mga pulis. Okay? Naipakulong niya ang mga mayor, ang mga matataas na tao dahil sa droga hanggang ngayon. Nakakulong pa yung mga yan. Iba, nagkandamatay na nga. Ang tanong ko sa inyong mga kapalanggang pulis, kung ako ang presidente nyo, sagana ang buhay nyo lahat, pati ang mga anak ninyo. Hindi lang kayo, teachers lahat, ibubuhos ko ang pera sa inyong mga nagsiservisyo sa bayan. Nurses, doctors, police, lahat kayo. Hindi ko ibubulsa katulad ng ginagawa na ni Bangag. Ang ginagawa ngayon, pumupunta sa umiikot sa mga probinsya, namimigay ng ayuda. Hindi tayo magsusurvive sa ayuda. Ginagawa mong tamad ang Pilipino. Bangag. Dahil unang-una, ang ating mga kababayan, kahit naman sino, mabalitaan mo, o si Bangag namigay ng 10,000, kung wala kang pangsaing, pupunta ka, pipila ka. Kahit ako na sa pwesto ninyo, gagawin ko. But hindi ibig sabihin na natutuwa ako kay Bangag, ay at ako'y nasisihan sa kanyang ginagawain. Pero ang totoo, hindi naman nakakarating ang 10,000 pesos o 5,000 pesos dun sa mga pinitsura nila, ginamit nila para sa kanilang Facebook o sa kanilang press release. Yun mga palanggang pulis.